May kwento ako. Lalaki ako. At gusto ko lang i-share ang intimate love and fantasy ko. Hindi ko nga alam kung maituturing ba akong isang masuwerteng lalaki. Dahil meron akong girlfriend, isang binibini na matalino, mabait, at maganda. Ay, swerte ka talaga. Ako ba yun? Charot! Nung umabot kami ng 1 taon sa aming first anniversary, saka siya nag-decide na ipakilala na ako finally sa kanyang ina. Nanay, ina talaga. Uuwi galing sa abroad ang kanyang nanay. Yung mami niya kasi ay mag-isang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Single mom. At dahil may kanya-kanyang trabaho na, etong aking girlfriend at ang isa pa niyang kapatid, babalik na sa Pilipinas ang mommy niya. Hindi na magtatrabaho dahil titira na daw si mommy niya sa kondo ng girlfriend ko. Ang sabi ko nga sa girlfriend ko, ay nako, paano na kita masusolo niyan kapag nandyan na ang mami mo sa kondo mo? Sabi pa ng girlfriend ko, ang sabihin mo, baka hindi ka na umalis sa kondo once na nandyan na yung mami ko. First time na makikilala ko ang mami niya kaya sinundo namin sa airport. Naghihintay lang ako sa parking at nung dumating na yung mommy ni girlfriend at ipinakilala na sa akin, nagulat ako. Paano yung gulat? Huh? Nagulat ako. Dahil mukhang magkapatid lang sila. Dalagang-dalaga ang itsura ng mami niya. Napaka-sexy. At kahit 45 years old na, mukhang 30 anyos lang siya. Kinabahan ako bigla. At natameme ako. Sabi nga ng girlfriend ko, oh, ganda ng mami ko, no? Mag-bless ka, bless, bless, bless. Nag-bless nga ako. At sinabi kong nauutal-utal pa, good morning. Parang hindi na utal yun. Ay, good afternoon po pala. Ma'am, natawag ko pang ma'am. Tawang-tawa yung mami niya sa akin. Sabi niya, oo, magpaka-good boy ka ha? Para makatikim ka ng cookie ko. Ha? Mahilig ka daw sa cookie, sabi ng anak ko. Nanigas ako. Ano? Hala, huy, ano yun? Inexplain ni girlfriend na ang mami niya daw ay masarap gumawa at mag-bake ng cookies. Ah, kaya pala. Ang ganda talaga ng mami niya, artistahin at walang bakas ng katandaan. Para siyang si Ina Raimundo. Ay, ang taray, Ina Raimundo. At nung nakarating na kami ng condo, sabi ng girlfriend ko ay magstay muna ako para makapag-bonding with mommy. At ako daw muna ang sumama dahil may pasok ang girlfriend ko sa trabaho. So, ako ay natulog muna sa sofa. One bedroom lang ang condo ng girlfriend. At padaan-daan pa yung mami niya na nakatapis. Nakatapis lang ng towel. Sabi ng mami niya, nako iho, ganito lang talaga ako ha, pasensya ka na dahil hindi na ako mahihiya sa'yo. Go mami, go. Oh. Sabi niya, wag na daw mami ang itawag ko sa kanya. Maliligo lang daw siya. At mamaya-maya, ipapatikim ko sa'yo ang cookie ko.
Kaso parang iba talaga yung pumapasok sa isip ko at halos sasabog na yung ulo ko. Kaya naman pinaulit-ulit ko sa isip ko, kahit maganda at sexy yan, nanay yan ang jowa mo. Tandaan mo, nanay yan ang jowa mo. Nanay yan ang jowa mo. At hindi ko na nakayanan, nag-chat na ako sa girlfriend ko na umuwi na siya agad. Alam kong alam niya yung ibig kong sabihin. At alam niya na naiilang na talaga ako nakasama yung mommy niya. Sabi niya lang sa akin, "Nako, sinasabi ko sa'yo, love, marami akong nababalitaan na lalaki na nagkakaroon ng affair sa mga nanay. Kaya hindi kita ipinakilala agad kay mami. Kinilala mo na kita maigi. And I trust you." Mabait yan si mami. Single yan pero anak lang din ang turing niya sa'yo. Kaya, tikman mo na ang cookie niya. Kaya kinalaunan ay nasanay din ako kay tita, kay mami. Ang cool din pala no na nakakabanding ang nanay ng taong mahal mo. Kaya talagang maswerte ako na close ako kay Tita Ina Raimundo. Alam mo, kahit nga yung tatay ko, nung ipinakilala ko sa mami ng girlfriend ko, hindi niya naiwasan na mapamangha doon sa mami ni girlfriend na nagka-crush na rin siya kay tita. Ay! Yes, FM.